Happy day, happy life mga ka-amigo! So, kamusta naman kayo? Ngayon na tayo ulit nagkita for today's video. Ang topic natin is about PhilHealth, diba? Kung paano mag-update ng status from employed to voluntary. Ayan, sa mga gustong malaman yan, tutok lang kayo dito. Roll muna natin ang ating intro! Yung last na work ko, na nagbabayad tayo ng contributions, kumbaga yung company na nagbabayad ng contribution is July 2023 pa ako natapos last year. So, month check, July 2024 na. So, 1 year ago na mga ka-amigo. Siyempre, wala naman tayong health card ngayon. So, kailangan lagi pa rin tayong ready. Dapat meron tayo laging health insurance. So, kesa kumuha ka ng health card personally, which cost 12,000 pataas, magbayad ka na lang monthly ng PhilHealth contribution via voluntary status para sa gayon, tuloy-tuloy lang yung contribution mo and lagi kang handa, diba? Wag naman sana, diba? Pero syempre, yan dapat lagi nakatatak sa isip natin kasi mahirap magkasakit mga ka-amigo, lalo na maghagilap ng pondo para pambayad sa ospital. Para makapagbayad tayo sa PhilHealth, kailangan natin ipa-update muna yung ating employment status from employed to voluntary. So ayan, although I'm working ka mga ka-amigo, work from home kasi I'm contractual employee, directly working naman ako for a Singaporean company. Need namin na magbayad ng aming contributions. They are not required since they don't have company here yet in the Philippines. Kaya kami talaga ang sarili magbabayad ng mga contributions namin kung gusto namin. SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kami na yan. Kung ano pa mga anek-anek yung gusto namin bayaran, sa amin na yorn. Last month, nagpa-update tayo ng ating employment status. So, since I'm located here in Tres Martires, Cavite, ang first step ko talaga dahil since hindi ko alam kung ano yung mga bagong proseso as of year 2024. So, I contacted the customer service and then they gave me the link kung saan makakapag-online appointment tayo. Which is, hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo since ang makakapanood nito is from different locations, diba? So, if you're living here in Trece, well, you can comment down below and then I could give you or send you the link. Or you can visit us here in our Facebook page, Larel PH. Ayan mga ka-amigo. Puntahan nyo kami dyan and then ping nyo lang kami, diba? Isisend ko sa inyo yung link. Ayan mga ka-amigo, kay may hiya. And also, please don't forget to follow us na din guys and support us on our FB page and as well here in our YouTube channel. Ayan, para lagi kayong updated sa aming mga bagong informational videos and also hit the notification bell na rin, di ba? So, ituloy na natin mga ka-amigo yung ating dinidiscuss, no? Para makasigurado, I advise na to call na lang din the customer service, which is free of charge lang din naman. You may visit www.philhealth.gov.ph. Ayan, then makikita nyo doon. Contact us. Then, click contact us. And then, ayan, madami naman sila mga contact numbers. Smart, Globe. They have the landline that you can contact or that you can reach out. After contacting, at least, meron kayong valid link kung saan makakapagpa-sked kayo. Ayan, according kasi sa mga nababasa ko, nag-search ako sa mga Facebook, ganyan, sa mga post, ayan, sabi nila, masasayang lang yung punta mo kapag hindi ka nagpa-online appointment kasi hindi ka tatanggapin ng guard dahil kailangan daw ipakita yung something email or text na may schedule ka sa punta mo na yon. Ayaw naman nating mangyari yun, lalo na kung galing pa tayo far away.
Diba? Mahirap naman yun. Sayang pamasahe, sayang effort, sayang oras natin mga ka-amigo. We have to make sure may appointment tayo para tuloy-tuloy ang ating araw at hindi tayo maaabala. Wala namang may gusto sa atin na maaabala tayo dahil marami din naman tayong ginagawa sa araw-araw. So, yun lang naman ma-advise ko. May mga local health office, which is PhilHealth, I'm talking about PhilHealth, na pag pumunta ka, they don't need naman an appointment. Like me. So, di ba, nagpa-update ako last month. So, although I do have the email, the confirmation that I made an appointment before ako pumunta doon sa local health office. 2 weeks bago yung schedule ko. Hindi naman hinalap sa akin yung email or text, ganun. Pero, not all local health offices are the same. May kanya-kanya po silang policies or rules. Ayan. Siguro kung konti yung tao, pwede nila makonsider kahit wala kang appointment. But, of course, to make sure at hindi ka ma-hassle, mag-book ka muna ng appointment 2 weeks bago yung desired date mo. Siyempre, mga kamigo, madami ding mga nagpapa-appointment. Kaya, kung today ka or kinabukasan ka halimbawa magpapa-appointment, walang ganon. Ayan. Minsan na mga available after 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Or 1 month pa nga, pag sobrang dami, siguro baka mga bandang NCR na yon, di ba? Kapag magpapa-update ka, punta ka doon, may fill upan ka, di ba? Punta ka muna sa guard kasi bibigyan ka niya ng number. Tapos punta ka doon sa may parang customer service yun Pipila ka rin doon, ayun. Tapos bibigyan ka ng form, or tatanungin ka nila kung ano yung ipapa-assist mo, kung ano yung i-update mo, yan. Bibigyan ka nila ng update form. Tapos fill upan mo yun mga kamigo. Syempre make sure na lahat na fill upan mo ng tama. Ipa-update mo na yung dapat mong mga ipa-update mo. So, especially mga kamigo, bago pala kayo umalis, make sure na yung monthly income dapat na update nila. Kasi kapag hindi, mga kamigo, mahirapan kayo mag-generate ng SPA. Hindi kayo makakapagbayad online. So, ayun, yun yung nangyari sa akin. When I'm about to pay the contribution, hindi ako makapag-generate ng SPA. So, gigil na naman ako. Ang sinasabi doon sa PhilHealth website ay hindi daw updated ang aking monthly income. Make sure na updated yung status, then updated yung monthly income. Dapat may email, dapat may mobile number, ayun. Kasi hindi natin alam, baka kung alin yung mga wala doon, hindi tayo makakapag-process online. Kasi hindi siya magpo-proceed kapag kulang yung information. Hindi magpo-proceed sa pag-generate ng SPA, which is yun yung kailangan natin pag magbabayad tayo. Yung monthly contribution na nga pala is 500. Kasi pumunta ako nung time na yun sa 13, hindi doon nila makita yung record ko kung kailan ako yung huling naghulog. So, I prefer na lang to pay the contribution for the month of January 2024. Hindi ko rin naalala na kung July 2023 nga ba talaga yung pinaka-recent na job ko. Simula 2019, yung mga bakante ko doon, simula doon yung kailangang bayaran. Ang dami ko nang aktaw doon. Masyado na rin mataas yung contribution. So, nagulat nga ako paano yung gulat? Nagulat ako. Parang 100 nga lang yun 100 sa employee, 100 sa employer. Tapos gulat ako biglang taas pala, 500 na siya. Oh my goodness. Pero sa nakikita ko naman, madami naman siyang benefits. Kasi parang meron na silang konsulta something. Parang konsulta MBA, basta chubarektek na yan. Tapos parang may mga kasama na rin doong mga, parang ginaya na nila yung health card Parang ganun na siya Kung yun nga lang, mas mura sila kumpara sa mga health card providers na private, diba? Wala ka nga lang yung physical card, pero yun na nga yung meron ka, yung MDR number, yun na yung papakita mo. Parang meron na din kasamang mga, basta yung yung para sa mga examinations, halimbawa, yung mga pap smear, mga kung anong anek-anek na ginagawa, yung mga test, ganun. Parang, basta sa mga designated hospitals lang din nila. So, para ma-avail mo yun, alam ko kailangan punta ka muna doon sa online account mo, pa-register ka muna doon kung saan talaga yung hospital na gusto mo or clinic na magpapa-check up ka palagi kasi doon ka na lagi pupunta. Pero hindi ko pa naman siya natatry pero
Iba-vlog naman natin yan, share natin yan sa mga susunod nating experience, di ba? Yun naman yung susubukan ko sa susunod. Once na mabayaran ko lahat ng aktaw ko dito sa PhilHealth, yung mga hindi ko nabayaran nung mga time na wala akong work, ayan. So, medyo malaki-laki yung kailangan nating budget doon para mabayaran ko na silang lahat. Sana nakatulong ako sa inyo. At kung meron pa man kayong ibang mga tanong, please don't hesitate to comment down below or message us on our Facebook page, Laurel PH. Please also support us here in our YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kapag meron na naman akong bagong upload na informational videos. Ayan mga kamigo, maraming salamat at kita-kita tayong sa aming next na mga vlogs. Goodbye!